Well mga kapupong, dahil nga sa nangyari kay Rene Baterbonia, ay nagsanib puwersa ngayon ang mga taga Davao upang tulungan ang pamilya ni Rene patungkol sa katotohanan na nangyari sa kanya. Anyway, ganito kasi ang balita. Ayon sa paunang ulat ng pulisya mga kapupong, nasa humigit kumulang 300 metro ang layo ng lugar kung saan nagsagawa ng water activity ang grupo mula sa opisyal na swimming zone ng resort. Sa mga oras na nag-e-enjoy ang koponan sa kanilang team activity, biglang lumalim ang tubig at naging malakas ang agos. Agad na nagsagawa ng pagsagip ang resort staff at mga lokal na responder, ngunit hindi na isalba ang dalawang manlalaro. Dinala sila sa ospital, ngunit idineklarang wala ng buhay. Nilinaw ng Aurora Police na wala silang nakitang palatandaan ng foul play. Sinabi ng mga investigador na base sa kanilang initial assessment, aksidente ang pangyayari dulot ng kondisyon ng dagat. Gayunpaman, hindi rito nagtapos ang usapin. Nagutos ang Department of Justice ng hiwalay na investigasyon sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation upang tiyakin kung may pagkukulang sa safety protocol. Layunin ng Department of Justice na magkaroon ng malinaw at fair na pagtingin sa lahat ng detalye mula sa preparasyon ng aktibidad hanggang sa aktwal na pangyayari sa tubig. Kaugnay nito, sinabi ng legal team ng pamilya ni Baterbonia na hihiling sila ng Immigration Lookout Bulletin laban sa head coach na si Tab Baldwin. Ayon sa kanila, ito ay isang karaniwang legal na proseso upang matiyak na mananatili sa bansa ang sinumang maaaring kailanganin sa investigasyon. Hindi umano ito agad nangangahulugan ng pananagutan, kundi bahagi ng pagtiyak na maayos ang daloy ng proseso. Sa panig naman ng pamilya ni Adili, humiling sila ng autopsy bago maiuwi ang labi sa kanyang bansang pinagmulan. Ang kahilingan ay ipinaabot sa pamamagitan ng kanilang embahada. Nais ng pamilya na masiguro ang kumpletong medical findings bilang bahagi ng kanilang sariling pag-unawa sa nangyari. May mga ulat din na hindi agad na access ng legal team ang ilang CCTV footage mula sa resort. Subalit ayon sa pulisya, nakakuha na sila ng kopya ng mga recording at ito ay kasalukuyang sinusuri bilang bahagi ng ebidensya. Tinitingnan din kung sapat ang briefing at koordinasyon sa pagitan ng resort management at ng grupo bago isinagawa ang aktibidad. Sa loob ng universidad, nagkaroon ng mga counseling session para sa mga atleta at estudyante. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati at inilarawan sina Baterbonia at Adili bilang masisipag at may malaking ambag sa koponan. Ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng matinding lungkot sa komunidad. Samantala, ilang mambabatas ang nagbigay ng resolusyon sa Kamara upang repasuhin ang safety guidelines sa mga off-campus activity ng mga paaralan. Layunin nitong maglatag ng mas malinaw na plano upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ayon sa ilang eksperto, mahalagang pag-aralan ang risk assessment, lalo na sa mga aktibidad na may kinalaman sa pangdagat na kondisyon. Sinabi ng Commission on Higher Education na makikipag-ugnayan sila sa pamunuan ng paaralan upang masuri kung nasunod ang umiiral na patakaran. Dagdag nila, kailangang tiyakin ang balance sa pagitan ng training activities at kaligtasan ng mga estudyante. Sa mga oras na hinihintay ang resulta ng mga investigasyon, nanawagan ang mga autoridad sa publiko na iwasan ang spekulasyon. Anila, mas makabubuting hintayin ang pinal na ulat bago bumuo ng konklusyon. Sa gitna ng lahat, nananatiling sentro ng usapin ang paghahanap ng malinaw na sagot. Para sa mga pamilya, ang mahalaga ay ang katotohanan at ang pagtiyak na may mga konkretong plano upang hindi na ito maulit. Ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala na sa anumang aktibidad, lalo na yaong isinasagawa sa dagat, dapat laging unahin ang kaligtasan at maingat na paghahanda. Nung pumunta kami dito sa Manila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sana ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam, ba't gano'n ang nangyari? Bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, is pag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Tapos, yun na, wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may
nag-message sa akin, sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, di naman siya tumawag, ako na lang tawag. Tapos pagtawag, tumawag na ako, sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak ng anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung saan ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung short basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yung official na trabahante sa pulinarya lang tinanong ng tita niya, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang, walang staff ba sa atin niyo? Wala talaga. Tapos wala silang sa akin, yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero, wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? May nag-reach out po sa inyo mula sa Ateneo? Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam. Sa tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin. Pumunta ako dyan. Napakalaking potential po ng anak ninyo, MVP ng palarong pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Ay, hirap kami, pero sinusuportahan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aaral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto nyong managot dito? Sa ngayon, hindi ko pa po alam. Basta isa lang ko, talagang pa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga.